Muli po magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako pa rin po inyong kasama, Eli Saludar. Secretary. Magandang hapon muli. Dito po kami sa Iparas kay Paras. Kasama namin si Paring Ado. Reporting for duty. Ayun. Maestro po. Magandang hapon muli mga kababayan. At alam namin sobra ng kahirapan ninyo. At hindi lamang sobrang kahirapan dahil walang sapat na pagkain na mabibili sa palengke. At sa halip niyang walang mabibili, napakamahal pa. At pinagyayabang ni Marcos na siya daw ay magaling na sekretary. Kayo ba'y naniniwala sa mga kabudulan at mga kabalbalan ang pinagsasabi nitong kasalukuyan na Pangulo? Pero dito, mga kababayan, at sa nakarang episode natin, pinag-usapan natin yung issue po ng bigas. Ngayon naman, pag-usapan natin, dahil sa marami po ang nangangamba ngayon at siyempre natatakot na tila bumabalik na naman yung sitwasyon sa paglala sa problema dito po sa illegal na droga. Alam naman natin lahat, Secretary Jing, ng illegal na droga, ugat po yan ng iba't ibang mga uri ng kriminalidad dito po sa ating bansa. Tama po kayo at alam mo, sa panahon ng ating butihing Presidente Duterte, talagang very peaceful. Ito itong mga kaibigan natin, nakakausap natin, sinasabi nila ay pag naglalakad sila, pauwi sa kanilang bahay, walang danger. Walang nagmumulestya sa kanila. Yeah, pero ngayon, ang dami ng mga drug addict sa mga kali-kali at natatakot nga ang ating mga kababayan. At pinag-warningan kasi tayo ng ating dating Pangulo na mayroong isang kandidato, beware of this candidate, na kukunwari na maayos na tao, pero sa halip ng kanyang mga pangbobola sa kampanya ay isa siyang drug user, isa siyang cocaine user. Ito, pakinggan natin si dating Pangulong dating Presidente Duterte. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. Yung mga mayaman sa Davao, ari ng lahat ng banana, ang distribution, yung nagsuside yung anak. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What contribution has he made pala sa Pilipinas? Yan lang, gusto ko lang tanongin ng ano. At that time na nagsasabi si Duterte, it was still during the campaign period. At tinanong niya, sino ba yung aspirant na pagkapangulo? Sino ba mga kandidato noon? Well, there's Manny Pacquiao, there is Lacson, Robredo. There is Leni Robredo, Isko Moreno, and ito nga, si at Marcos ito Jr. si Macoy. Sino bang mayaman doon sa mga 5 kandidato? At sino bang may kaibigan na anak ng mayaman sa Davao na itong taga Davao ay mayaman at may-ari ng mga plantation ng banana. At ang isang pamangkin or anak nagpakamatay daw sa droga. Wala nang ibang description yan. Sino bang mayaman sa 5? Ang anak mayaman lang naman. Sa dami-daming bilyon na ninakaw, itong dating diktador, ang anak niya mayaman, di ba? Kasi daming nanakaw mayaman. Di umano. Sino bang kaibigan yan at best friend? Mayaman din sa Davao. So, ngayon, alam na ng buong sambayanan kung sino yung nire-repair ni Duterte. Kayo, anong masasabi nyo? Barkadahan yan. Anong masasabi nyo?
sino bang nire-reveal ni Duterte na hindi na natin pwedeng ipagkaila kung sino siya? Pero sa aking background checking dito, matagal na naman gumagamit yan eh. Ha? At, pero ang naging observation ko after certain time na tahimik naman, baka ako tumigil na. Pero until i-reveal ni Duterte na meron, ang pumasok pa sa isip ko yung boksingero. Si Pacquiao? Oo. Hindi naman anak mayaman yun eh. Pero saka nag-apologize. Yumaman. So isa lang ang tinutukoy na Tinutukoy. na swak doon sa description ni Duterte. At ngayon, yung sino man yan ay wala tayong magawa kundi talagang hindi na kaduda-duda. Tapos itong si Marcos na siya yung kasalukuyang Pangulo, napakahina sa administrasyon. Talamak ng talamak ang droga ngayon. Ultimong mga pulis. Ito, pakinggan natin. Yung mga pulis na mismo ang mga sindikato sa droga. Can you imagine? Pero anong ginawa ni Marcos? May sinuspindi ba? May tinalsik pa? Or may na-criminal ang ginawa sila. Criminal prosecuted. Tinanggap yung courtesy resignation. Tinanggap yung courtesy resignation. Ng ilan. Ilan. Pero ito, tuloy-tuloy ang sindikato. Pakita natin itong hearing sa Kongreso. Paiyak-iyak pa yung Senate chairman nung Committee on Drugs. Pakinggan natin. Matupang yung sinasabi nyo kanina sa sinasabi ngayon ni Colonel Portera. Wala talagang halatang sinungaling to, Mr. Chair, itong dalawa. Masarap ipakontempt to para makatikim ng kalaboso. Itong dalawang to. Nagsinungaling, under oath. Pakontempt na siguro natin to, Mr. Chair, para makatikim ng kalaboso itong dalawa. Yeah, will you make the proper motion, Yes. Senator Talbo? Yes, Mr. Chair. So there's a motion. Kasi Mr. Chair, yung mga maliliit na mga pusher, adik-adik, napapakulong nila Ito malaki isda itong dalawa. Balyena, ito. Kumpara doon sa mga dilis na hinuhuli-huli nila. Kunyari lang. Pero sila, nakagawa ng kaloko at nakakawala. Sige po, I'll make a motion na para makontempt itong dalawa at makulong dahil sinungaling po. Mr. Chair. So there is a motion to cite in contempt, please, Senior Master Sergeant Jerwin Ribosora and Police Master Sergeant Lorenzo Escatarrata to be cited in contempt before this committee. Any objection? Ito lang yung isa sa mga episode doon sa hearing kung saan ang mga pulis, yung si Sergeant Mayo at yung kanyang mga commanders at mga ay nahuli sila na 6.7 billion worth of drugs. Wow. Almost 1 ton was discovered in that parang office ng lending na pag-aari pala nung si Mayo. At doon na sa video nakikita lahat ang mga involved. So can you imagine, nagtuturuan, nagsisinungaling itong mga pulis na ito during the investigation. So, ano bang ibig sabihin? Sa panahon ni Marcos, hindi na ordinary people ang sindikato, kundi mga pulis na ang nagsisindikato ng droga. Hindi lang ito. Maraming mga ibang isolated cases na mga PNP personnel ang involved sa droga. Can you imagine? And kanino bang command responsibility yung does it not pinpoint to the head of state or the commander-in-chief na siya yung may hawak ng PNP? Paano nangyari yan? Panahon ni President Duterte, wala yan. Tabu yan mga ganong klaseng ang pulis ang mamumuno. At the President identified several generals, PRRD, President Duterte has identified generals. Pero dito, it seems na nagtuturuan lang. Parang
very lax ang administration. Kaya ang peace and order situation ng ating bansa, hindi lang sa food security na nagkukulang tayo, pati sa peace and order, talamak ang krimen, mga kababayan. So, nabudol tayo, sabi ni Marlica, at ito pa, hindi lang nahuhuli, sinasabi pa ni Ginang Marlica, yung vlogger na napaka-famous, na kasabwat pa. Ang possible na kasabwat pa at pinoprotektahan pa ang mga drug lords. O ito, pakinggan natin si Marlica. Sino itong binigyan ng security at napalaya pa na sangkot sa 2 toneladang pulburon? May nagtimbre sa atin. Ito ay prominenteng pamilya na naka-witness sa mga pangyayari. So kung mapapansin ninyo, binalita yan ng Australian Federal Police. Okay na? May naaresto na 3 katao, 3 arrested in Philippines allegedly linked to Australian drug holes. 150 million, okay, na pulburon, nasabat daw sa 5 suspect sa Muntinlupa. Nakatuloy dyan 5 suspect pero sa Australian government ay 3, okay? Itong transaksyon na ito, nung nahuli ng Australian Federal Police, yung almost na 2 toneladang pulburon at Coca-Cola, ay na-trace nila na galing sa Pilipinas. Paano nakalusot sa Bureau of Customs itong kalahating toneladang Coca-Cola at 1 kalahating toneladang pulburon? Sarap, di ba? Dahil for 6-month surveillance, nakita nila na ang kontrabando ay nanggagaling sa Ayala, Alabang. Paano nakalusot ito kung walang kasabwat sa Bureau of Customs o sa gobyerno? Itong taong ito na nagpadala ng illegal na pulburon at Coca-Cola sa Australia. Ayan, yan po ang mga nahuli dyan sa Ayala, Alabang. Yan yung kanilang mga pagawaan. Ayan, isa-isahin ko. Yan yung French national na nahuli na kaibigan. Ayan yung bahay. Ayan, nakita nyo yan? Alright. So, yeah. Ito, ayan, nahuli. Ayan, Pidea. Nahuli. Si Mark Anthony Sayarot. Nakita nyo? Ayan po. So, yan yung na sinundan ng ating mga kapulisan mula sa airport. Yung kanyang mga activities ay sinubaybayan na siya ay nagrenta ng 2 bahay sa Ayala, Alabang, which is nasa Madrigal Street at saka sa Mabolo Street, na kung saan pinatira niya dyan ang Canadian and French. Okay? Yan. Okay, mamaya na yan. Okay. So, bakit nandiyan si Bullet Halushos? At yan, ayan siya. Ayan, nakita nyo? So, yan, picture na yan, gusto ko lang ipakita sa inyo, yan yung pumunta si Kuting ng Norte, at yan ang Bruhang Ahas na nag-state visit Eclabouche sila, at kunyari, nagdrama-drama sila dyan, kumain sila sa food cart. Yeah, sa food tama ba? Food cart, okay? So, sa harap yan ng kanilang hotel, di ba, pabida-bida na naman, ang drama nila dyan ba, ang galing-galing ni Kuting, kumakain sa food cart, Eclabouche. Kaya may label yan, mga hitad. Ayan, si Mark Anthony Sayarot Ravelo, violation of RA 9165, ayan, November 18, that case, dapat yan hindi yan bailable. Si Bullet Halushos ay isa siyang Itbulaga Chief Financial Officer. See? Na Itbulaga kayo, no? But anyway, siya din ay currently ay mayor ng Dapitan City of Zamboanga del Norte. At dati siyang congressman sa 1st District ng Zamboanga del Norte. During the habulan, ayon sa ating prominenteng mayamang puting ahas na taga Ayala, Alabang, na naka-witness ng mga bagay-bagay, ay nagkaroon ng habulan at from BMW na sasakyan ni Sayarot, ay iniwan niya, naghabulan ng bonggang-bongga, so inabandon niya yung kanyang sasakyan at walang kaabog-abog, nagulat na lang ang mga raiding team ay bigla nang may humaharurot na Lexus. Kasama na ni Mark Anthony Sayarot si Bullet Halushos na Executive Financial Officer ng Itbulaga. Di ba? Bongga. Bongga ang connection. So ngayon, gusto ko ipakita yan. Okay? Gusto kong ipakita sa inyo yung mga picture na yan. Ano ang ginagawa nito si Sayarot na nasangkot, di ba? Na sinurveillance na siya yung siya ang nag-ship ng 2 toneladang kontrabando sa Australia. So ngayon, na Itbulaga, okay, balikan natin. So lumipat sa Lexus, na Itbulaga, okay, ating mga raiding team, nakasama na ni Sayarot, si Halushos na siya yung driver. Okay? From BMW, nagkahabulan, iniwan ng BMW, doon nagulat na ng mga polis na sa Lexus na, hinabol nila ng bonggang-bongga, pagbukas, dahil na-corner na nila, kaya nga nahuli yan si Sayarot, kasama niya na si Bullet Halushos as a driver.
ang ginagawa na ni Sayarot na sangkot din sa tunay-tuniladang pulburon at Coca-Cola. At ano rin ang ginagawa? Sige, let's be fair, mga kababayan. Bakit all of a sudden, nagkakahabulan, biglang may lumabas na taga-Itbulaga, okay, na mayor, okay, mayor ng Dapitan City, bigla niyan lang kasama itong hinahabol ng pulis na gusto niyang itakas yung kanyang BFF. At question din, bakit kasama sila sa New York? So ano yung role nila kay Kuting at kay Lisa? Nasa likod ba sila? Sila ba ay what? Sila ba ay bodyguard? Kasama ba sa PSG? Or what? Kung ikaw ay walang koneksyon sa customs, wala kang koneksyon sa gobyerno, makakapuslit ka ba ng 2 toneladang pulburon at Coca-Cola? Supposedly, hindi bailable ang RA 9165, mga palangga, yung kasong yan. Pero ang nangyari ay nakapag-bail. So, ang ending ay nakalusot. Okay? Andali. Ang ending dyan, mga palangga, ay nakalabas na ngayon. Temporary ay nakalabas si Sayarot at ang Canadian national, nakasabwat niya, pero ang French national ay naiwan, siya yung chemist na gumagawa. So ngayon, tinignan natin yung RA 9165. Di ba? So, tingnan natin. Kaya ang tanong ko sa inyo, ano ang relasyon ng first family ng Kuting at Ahas kay Sayarot? Hindi ba strong evidence bakit pinayagang magpiyansa itong si Sayarot? Dahil ba dito sa picture na ito? Dahil sila ay BFF ni Kuting? Si Mark Anthony Sayarot ay temporarily na nakakalaya ngayon at nag-i-enjoy ng kanyang bahay na binili again na recently, 123 million sa Ayala, Alabang. O, di ba? Ang sarap-sarap talaga ng buhay nila mga hitag. Alright? Ayon sa pinakamalupit na Puting Ahas. Kaya pala, mga kababayan, mapapaliwanag natin kung bakit talamak ang droga ngayon under the Marcos administration. Kasi, itong gumagawa mismo ng pulburon. O ano ba yung pulburon? Shabu. Yung Coca-Cola. Ano ba yung Coca-Cola? Cocaine. Yung mga naglalako dyan, may isang French at Canadian na mga kasabwat na mga experts in manufacturing of these illegal drugs. Ang financier, allegedly, itong a certain Sayarot. Pero, Secretary, tuloy kita. Okay. Bilang abogado, tama ba yung binabanggit ni Maharlika na unbailable? Kung ganun karami, hindi nga dapat bailable yun. Dapat bitay nga yan. Pero, as I was saying, it can be explained because of the picture. Okay, yun. So, ang sinasabi ni Maharlika, protektado. May connect. Kasi kung manufacturer ka ng drug, pero kasama ka sa mga biyahe, di ba ng Pangulo ng Pilipinas at kanyang may bahay, nasa likod ka. Nung panahon ni Duterte, hindi ka makalapit kung if you are not known. The presidential security will drive you out. Tsaka hindi ka kasama sa delegation. At saka hindi ka kasama sa delegation. So, paano nakasama yun? At saka sa New York, nasa likod pa. Kahit na hindi pa panahon pa ni kasi ako nag-cover ako sa Malacanang, panahon ni FBR, hanggang kay Pinoy, talagang yung piling-pili, yung pwedeng lumapit lang. Tapos may pin. May pin, may... Kasi sabihin, dumaan ka na sa security. So, the fact na kasama yan, may ugnayan yan. So, can you imagine mga kababayan, ang ating Pangulo at kanyang may bahay, may ugnayan sa isang drug manufacturer. Magkasama pa sa New York. So, ano bang resulta niyan? So, very lax ang pagpapatupad ng mga batas against drugs. Against illegal drugs, against syndicates. Kaya nga, pulis na nga ngayon ang mga sindikato at yung kaibigan, manufacturer, sama-sama sa New York. So, ganun ka hina ang pagpapalakad ni Marcos tungkol sa droga. Kaya ngayon, criminality has proliferated in our land, sa ating bansa. Yun po ang binibigay na magandang asal ni Marcos sa ating bansa na
sige lang, tuloy lang. Kasi hindi naman ako masyadong maghihigpit sa droga. Bahala na kayo na mag-take care sa sarili nyo kung dumadaan kayo dyan sa gabi. Huwag na lang kayong dumaan. Kasi baka mapinsala pa kayo. Pero sa panahon ni Duterte, anytime of day, 24 hours, you are safe to ride, to ride with your motorcycle, to walk on the streets, you are safe because walang droga na nabibenta nung panahon ni Duterte. Pero ang binabanggit kasi ngayon ni Pangulong Marcos Jr., yung kanilang approach ngayon ay iba kasi pagrespeto raw sa karapatang pantao. Oo, siyempre, pag nirespeto mo yung pagkatawa-tao, di aamagin yung papeles bago mo mahuli yung mga nakaligtas na yung mga drug lords. Ay, mahirap yung sistema ganyan kasi principle of least resistance yan. Dapat sa ganyan ka extreme na prohibited substance, ay kamay na bakal. Hindi pwede. At saka mayroon namang test yung clear and present danger. That's the proper test. Kung there's a clear and present danger, you can subdue anyone for that matter kasi it's the state versus the protection of the state versus the perpetrator against the state. Kung ang mga police represents the state, binunutan ng baril, di uunahan mo na. Now, and this is the thing that the human rights are saying. Kaya na ito nga yung number one defense ng ating dating Pangulo na I will not allow my police, my military to die. If there's going to die are the perpetrators of the crime, not the one that is enforcing the law against the crimes, the criminals. Yeah. Kaya nga, ang akin dyan yung seat of power, involved in lawlessness, anong bababa to the ground? In other words, if that picture where a drug manufacturer is just 1 meter away and in a group with the president and the first lady, just shows that it shows an example of how lax this country is in running after criminals. It's a house of cards. Yeah. So we have to suffer and kawawa ang taong bayan. Kaya nga, it's about time that we should really think hard on these things. Na ito ba talagang tao na ito, is he really fit to run this country? Is he really qualified to run this country? Where what he does is just travel, enjoy life, and always just sweet talk the Filipino people tuwing nagtatalumpati as if walang nangyayaring problema sa bansa. Tulad ng kanyang talumpati na yung bigas daw aabot sa bawat bahay kasi dinidistribute niya yung mga hino-hoard na mga bigas. Well, is that enough? It's just like saying na effective yung kadiwa. When in fact, that's only, siguro not even 1% of the entire supply of commodities that would serve the food consumption of the Filipino people, di ba? Anong masasabi niyo po tungkol diyan? Okay, so dito mga kababayan, talagang sa bagay, hindi natin maalis, Secretary Jing, na bawat administrasyon may kanya-kanyang diskarte. Yes, kanya-kanyang approach. Pero kung ang approach mo ay, kasi sayang ang naumpisahan Yeah. Marami na po ang nagbuwis ng buhay doon. Sinasabi, marami nang namatay, maging police. At may mga sinasabi na inosente na napatay, pero iba naman naparusahan yung mga nakapatay. Siguro dapat ituloy-tuloy, importante ho rito na maresolba natin yung problema sa illegal na droga na talagang talamak na po ito at ugat ho ng matitinding krimen na nangyari dito po sa ating bansa.
So, yun lang po. Nasa atin ng mga kababayan yan kung dapat magbuklod-buklod tayo at ipapakita natin ang poder ng maraming mga kababayan na Pilipino. The power of the people is invincible against someone, a dictator. Alam mo, yung history ng the Tsar of Russia, it took them a long time, pero talamak na yung kaya tagsik yung Tsar of Russia. Tsar Alexander ba yun? O whoever his name was, Tsar Nicholas. Tsar Nicholas. Sa mga history, si Kado. Kado. Okay, wala tayong oras. Ang nagsasunod po mga kababayan, ako pa rin po si Eli Saludar. Jing Paras po, ang inyong lingkod. At Aldo Paglinawa ng Maestro. Okay, magandang araw po sa inyo lahat.